Okay, now guys, let's go sa Google. I-download natin yung Visual Code. So, download Visual Code, search nyo sa Google. And then, yung pinakaunang lalabas, yan po yan. Then, of course, Windows po yung gamit natin, kaya Windows yung i-click. Then, we will wait until na ma-download po yung Visual Studio Code po natin or Visual Code na sinasabi po natin na magiging IDE po natin para sa ating pagko-code po ng minimal API po. So, follow nyo lang yung instruction or kung paano ko siya in-install. And basic lang naman yan. Mabilis lang siyang i-install. So, yan. Hintayin lang natin siyang matapos. After that, finish. And then, i-run natin siya. Then, yan yung landing page ng ating Visual Code. And then, click nyo yung extension. And then, ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan yung i-install. So, yung una, yung REST client. So, dapat naka-install po yan. Sa akin, naka-install na sila. Kaya, uninstall po yung nakikita nyo. Pero kayo, install po. Next, ang kailangan naman natin is yung ating C#. So, una yung DevKit. So, install nyo din yan. And then, yung C#. Install nyo din po yan. Sa akin kasi already installed na sila. Then next is yung .NET naman na kailangan natin i-install din. So install nyo rin yan. No? Guys, kung ano yung in-install ko or pinakita ko, yun lang po yung i-install nyo. After that, Windows R, tapos CMD, tapos follow nyo lang kung ano yung isusulat ko dito. So yan po yung easiest way para makapag-create po ng project sa mismong Visual Code natin. So, yung after ng -n, yung pangalan ng mismong project nyo. So, akin yung Bookstore API. Yan yung pangalan ng mismong project ko ngayon. So, kung matagal siya guys, click enter lang para mag-successful build siya. Then, after nyan, nakita nyo na yung succeeded na yan, punta kayo dyan sa File Explorer, and then this PC, and then local disk, and then users, and then yung pangalan ng desktop nyo, then hanapin nyo dyan yung project na kinreate nyo. Then mapapansin nyo dyan yung folder, same name doon sa ginawa ko sa CMD. Kasi po, iisa lang yan. So, easiest way to create project po. Next na gagawin natin, i-open natin siya sa Visual Code by clicking yung open folder, then navigate ulit. Kung paano natin siya ginawa kanina, pupuntahan lang natin yung folder na yon. Then, open folder natin siya or select folder and then automatic, magre-reload yan at ilalagay niya po yung mismong files doon sa kinreate po natin sa CMD. Okay, so yan yung program.cs natin kung saan tayo magko-code. And then, mapapansin nyo may hello world dyan. Papalitan lang natin siya ng hello BSIT first year, welcome to DAC or Dabso Apalit Campus. So, yan po yung magiging print out po natin. So, usual kasi sa mga programming languages or tutorial, pinapakita nila hello world. So, ako gusto ko siyang i-customize. Next, gagawa tayo ng file guys na tinatawag na test.http. So, dyan tayo magko-call mamaya ng mismong project. Then, i-run natin yung first option. Yun po yung pipiliin natin. Then, start debugging, C#. Then, mapapansin nyo sa baba guys, sa left side sa baba, naglo-loading yan kasi nirarun niya po yung program natin. Okay, so hintayin lang natin lumitaw yung successful. So, close natin yan. Again, kapag may nakita kayong ganyan guys, gawin natin, i-reload natin yung Visual Code, i-close natin, and then i-open natin siya ulit. Ganun lang yung gagawin natin. So, gagawin natin, open siya ulit, search natin siya sa Windows, Visual Code, and then, i-run po natin siya ngayon. Okay, so pag open yan, wait natin siya, then i-run natin ulit yung program natin. Again guys,
Kung ano yung nakita nyong step dito sa video, follow nyo lang. Then dapat pag nag-run yan, same output po tayo. Otherwise, merong mali doon sa step na ginawa nyo po. Okay, so nakita nyo yan, successful, and then yung color blue na mga text natin. Then sa browser, makikita nyo yung nilagay natin na Hello BSIT First Year, Welcome to Dabsu Apalit Campus. Okay, so yan yung example of code. Ngayon, dito naman tayo sa test.http. So gagamit tayo ng method dito na tinatawag natin na get HTTP request. Then, tatawagin natin yung local host natin. And then, kung anong port po tayo or ng URL natin, yung 5160 po natin. And then, ang gagawin natin, send request. So, yung send request, guys, hindi yan lilitaw kung hindi nakarun yung program natin. So, same output sa browser at saka sa Visual Code natin, yung Hello BSIT. So, i-stop ko yung program by clicking the red box. And then, that's it guys, yung program po natin.